Okay, unang-una, yung ginagamit ng ating mga separated brethren about doon sa badges na Exodus chapter 20, yung sinasabi ng second commandments, hindi yung referido sa simbahang Katoliko. No? Pwede na yun, kuya. No, hindi yung referido, yung mga Diyos-Diyos ang tinutukoy doon. Kung itetrace mo ang Biblia, kung sino yung mga Diyos-Diyos na pinagbabawal doon, malalaman mo may mga pangalan yan. No? At yung mga Diyos-Diyos na pinagbabawal doon ng ating Panginoong Kristo, dapat alam nyo rin kung sino-sino yon, no? At ang tunay na simbahan na itinayo ng ating Panginoong Diyos na pinagawa niya kay Solomon, lahat ng dingding at mga haligi nito ay may mga nakaukit na larawan na mukha ng tao, mukha ng leon, mukha ng mga anghel, no? Tandaan mo yun, nandoon sa templo. Kaya nga, ang sabi ng ating Salmo 5:4, sabi niya, ako'y papasok sa loob ng iyong banal na templo. Ako'y luluhod tanda ng paggalang. Ayan, no? Doon mo makikita. No? Gagalang mo lang, hindi yung luluhuran mo yung mga nasa larawan. No? Tandaan natin, ang larawan na ang templo ay buong aligi ng dingding ng templo ay may mga nakaukit na mga larawan. Kaya yung pinagbabawal ng mga larawan na ginagamit nila Exodus chapter 20, verse 1 and the following verse, hindi yan referido sa simbahang Katoliko. Yan ay ibinigay yan na kautosan at ipinasasabi yan doon sa mga Israelita. Dahil ang mga Israelita, during the time na nasa loob sila ng Ehipto, ang sinasambang mga Diyos-Diyosan doon ay 2,000 mahigit. Kaya nagbigay ng ganong decalogue ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Tandaan ninyo, kung bawal ang paggawa ng ribulto, ang Diyos mismo nagpagawa ng ribulto ng cherubim, nagutos kay Moses. Ang Diyos mismo nagpagawa ng ribultong tansong ahas, na lahat ng matuklaw tumingin doon, hindi mamamatay, ribulto yun. Doon natin makikita. Kaya yung mga ibang sekta natin na tumutulig sa tungkol sa ribulto, at wala pong turo ang simbahang Katoliko na lumuhod sa mga ribulto para sambahin sila, no? Kung bakit kami lumuluhod doon sa loob ng simbahan na may mga ribulto, hindi ibig sabihin sinasamba na sila bilang mga Diyos. Kung hindi, sila ay nirerespeto at ginagalang. Ang tawag doon ay yung tinatawag doon ay veneration sa veneration, hindi adoration. Kasi ang adoration ginagamit lang yan para sa Diyos. Yung veneration bilang pagrespeto at paggalang ay pwedeng gamitin at pagbibigay pugay sa mga taong banal ng Diyos. Yan, no? Dapat alam natin yan. Ngayon, yung mga larawan na nakikita mo sa loob ng simbahang Katoliko, kagaya ni Mama Mary, kagaya ni Padre Pio, ni San Padre Pio, kagaya ni Mother Teresa, mga larawan yan ng mga taong banal, no? Larawan yan ng mga Diyos, no? Larawan yan ng mga katauhan ng Diyos, no? Hindi yan mismo ang Diyos, no? Larawan yan ng mga sabihin na nating servant of God. Ayan, sila yung mga picture ng mga servant of God. Dahil sila ay totoong nag-exist, no, dito sa ibabaw ng lupa. Kaya sila may mga larawan. Ayan. Larawan yan ng mga servant of God. Hindi yan mga larawan ng mga God and Goddesses. Ayan. Dapat alam natin yan, no? Kaya kung sino man po yung pumaparatang na ang mga Katoliko sumasamba sa ribulto, wala pong turo. Kahit magbasa po kayo ng Catechism of the Catholic Church, wala kang mababasa na tinuturo na sambahin ang mga ribulto bilang Diyos. Wala. 21-24 po ng paragraph, makikita nyo yan doon. No? Kahit saang mga dokumento o libro ng simbahang Katoliko, ay wala pong ganyang nakasusulat na sasambahin ang ribulto. Kagaya ng ginagawa ng ibang mga sekta, yung tinatawag namin sa katekismo, nandoon daw sa pagbangon mo, no? No, mali mo ang translation noon, iniiba nila. Meron akong libro noon na hindi ganun ang pagkakasulat. At saka yung mga pagpuposisyon sa mga ribulto ng mga banal, no? Ribulto ng mga taong banal, ay biblical din yan na may posisyon din ng ribulto doon sa Old Testament. Si Haring David nga, posisyon nila yung Ark of the Covenant na mayroong ribulto ng 2 gintong cherubim. At ang kaban ng tipan ay kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh. Doon nga nagmumula ang tinig ni Yahweh ng pag siya kinakausap ni Moses. Doon nagmumula ang tinig ng Diyos sa 2 larawang cherubim na yon.
At sa pamamagitan ng dalawang kerubin na yon, si Josue ay nagpatira pa sa harapan nito. Hindi ibig sabihin sinamba yung kerubin na larawan doon, kundi yung presensya na ng Diyos na nandoon sa dalawang larawang gindong kerubin na nasa Ark of the Covenant. Dapat alam nila yan. No? So siguro dito na lang para magtanungan na. Paiksain na natin, Uncle Nas. Oo. Kaya, Hello, Uncle Nas. Doon na sa lang, equaling wait ka time, na so, para gusto ko. question and answer tayo, 10 minutes. Mm. Nag-ayusin ko lang yung time ko, ha? Lock. Yan. Timer. 10 minutes. Ready ka na, ano? Ren? Yes po, yes. So, ready ka na sa pagtatanong. So, we need na yung, niya. So, 10 minutes. Go ahead, bro. So, yun lang naman. Tik lang ako doon sa tanong ko kanina. Una-una dun sa ikalawang utos, yung paggawa ng rebulto, which is sinagot nyo na, sabi nyo, sa Isaiah 19:19, no? Yun ang kanina, sabi nyo sa Tagalog is imahe kasi yun. Then sa English is boulder. So, tawag nito, monumento, parang bato. Hindi siya Monument. larawan. Then, yung sa naman, sinabi ni... Ano yung tanong mo? Ika lang, sir. Yung sa... Sinabi mo kanina, yung doon sa Ark of Covenant, yung dalawang cherubim, no? Yung sa pagpo-procession. So, yung kasi, inutos kasi yun ng Panginoong Diyos na ilibot doon sa may, saan ba yun? Yung may nakalaban sila para masira yung pader. Malaking pader na nakaharang. Ginamit yun correction. para... Sandali, kukorek kita. Wait lang, guys, ha? Ang tinutukoy ko, yung kay Samuel, yung 1 Samuel 2, hindi Uncle yung kay Ben, Josue. Sinasabi mong excuse nilibot lang, si Jericho, si Josue yun, hindi yung sinibot. ganito rin. Huwag mong gawing narrative statement. Ang gawin mo, bro, Magtanong ka kasi na ginagawang magtanong. declarative yan eh. Gawin mong interrogative, bro. So, interrogative statement ang gawin mo, hindi declarative. So, bro, patanong. Patanong, So, tanong yun ka nga. lang tanong. 10 Kaya nga, minutes. para tinatanong, ko lang muna bago ko maitanong yun. So, yun nga. Paano ba yung... Nawala tuloy ako. Yan yung sabi mo sa nagmumula yung boses ng Diyos. So, yun kasi inutos yun ng Diyos, di ba? Tama ba? Na ilibot Inutos nila niya talaga gumawa. ng Kasi kirubin. sabi, di ba? Dalawang Wait, larawang wait lang, bro. So, ganito, kapag nagtanong, meron siyang 20 seconds time para sumagot, bro. Hindi ka pwedeng bumatin. So, ganun din siya sa'yo. Kapag nagtanong siya sa'yo, hindi siya babatin, bro. So, hayaan mo matapos yung 20 seconds time na yan. Then, sasabihin ko sa'yo, bro, kapag pwede ka na magtanong ulit. Okay? Okay. Sige. So, ganito. Sige, bro, Mel, Ano pakituloy. tanong mo? Sige, Unang-una, yung gintong kerubin na yon, no, pinagawa talaga ng Diyos kay Moses. Yun, sabi niya, at gawin mo ang ang pinakita ko sa iyo, no, ang pattern na pinakita ko sa iyo sa bundok, no. May pinakitang pattern ang Diyos kay Moses, no. Kung babasahin mo yung Exodus na yan na 25:18-19 hanggang sa baba. No, gawin mo ang mga pinakita ko sa iyong huwaran doon sa bundok. May pattern na pinakita kung ano yung paggagayahan. So, ibig sabihin may pattern. Kami rin, Next question, meron bro. din kaming pattern meron din kaming Next pattern question. na paggagayahan. Oo. So yun, may pattern kayo. Inutos ba ng Diyos yun? Nasa Biblia ba yun na Okay. awan yung Panginoong Jesus? Inutos ba? Ito ang sabi, no? Alalahanin ninyo, sabi ng Hebrew chapter 13 and the following verse, no? Alalahanin ninyo ang mga tao na namuhay at nagturo sa inyo tungkol sa salita ng Diyos. Alalahanin niyo sila at tularan ang kanilang pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga images na nakikita namin sa kanila, naaalala namin, no? Imitate their faith, sabi, no? Kaya meron kami mga images to imitate their faith. Yun sa Hebrew chapter 13. No? In the following verse. Next question, Basahin bro. mo lang doon, no? So hindi po siya literal na inutos na gawan ng larawan. Hindi man literal, pero understood na yun. Kaya paano mo maaalala kung hindi mo naman makikita yung pattern na makapagpapaalala sa iyo nun? Kagaya halimbawa, yung lola mo. Merong iniwang larawan ang picture ng lola mo. Hindi ka ba maniniwala na lola mo yun nung nakita mo yung pattern na naka-portrait dun sa dingding mo? Maniniwala ka lola mo yun kasi yun ang pattern na nakita mo.
Ganun lang yun. Next question. Kahit hindi ka, Ka, meron naman kasi Biblia para maalala natin yung mga taong yun. Kasi nakasulat naman sila sa Biblia. Lahat ng nakasulat sa Biblia ay totoo at walang kasinungalingan. So, ba't kailangan pa natin ng mga larawan? kailangan natin ng mga larawan yan. Bakit? Sa pamamagitan ng pag-alala sa kanila. Ikaw, halimbawa, sa school mo, bibigyan kita ng analogy. Sa school mo, kinakailangan may mga visible object na itinuturo ang mga teacher. Hindi yung babasa-basahin mo lang. Isusulat ko dyan, wala namang visible object para makapag-explain. Sa tingin mo, maiintindihan mo yon? Ganun lang yun. No? Halimbawa, Okay. yung engineer gagawa ng building, kinakailangan lang gumawa ng picture para maipakita, Next ma-visualize question, kung anong bro. building ang Next gagawin. question. Dapat ganun yun. Tulad nito, yung sinasabi mo, yung sa paggawa ng building. Hindi mo naman kailangan picturean yung sino yung engineer nun para malaman kung siya ba yun o hindi. Kapatid, hindi nga pipicturean, ido-drawing. Iba yung picture sa drawing. Bago ka magkaroon ng building, kinakailangan ido-drawing mo muna para makalikha ka ng building. Tama ba? Ganon din ang aming mga banal. Kinakailangan, igagawa mo siya dahil nakita mo siya during that time, naabutan mo siya, na during that time, nabuhay pa siya hanggang ngayon sa lumaki ka, natatanda mo, ganun tsura mo, maalala mo siya. Next question, bro. Tama? Yung sa larawan ng Panginoong Jesus, saan nyo kinuha yung nun, representasyon nun? Okay. Unang-una, kinuha yon during the early Christian church, no? No? During the early Christian church. Ibig sabihin nun, ang mga apostol, sabi nga ni San Juan sa kanyang sulat, siya ay aming nakita, nahawakan, no? Nakita, nahawakan, nakasama. Yun lang ba yung dalawang apostol na yun? Nakita si Kristo ng mukha, nahawakan, nakausap, nakasama. At during that time, si San Pablo at si San Lucas, mga fainter yan. Kaya nga during that time, yung mga sa catacomb, may mga nakita sila mga painting doon na mukha ni Jesus na naka-preserve during the early Christian church. Kaya meron kaming ganong basihan. Hindi yan galing kay Rodrigo Borgia na pinapakalat ng ibang mga sekta. Tandaan mo, ang layo na ni Rodrigo Borgia bago nagkaroon ng images ang aming Jesus Christ. So, yun. Doon sa larawan, sa tagal ng pagbabasa ko ng Biblia, kasi kung sinasabi mo ay insi ako, bawal akong bumasa ng Biblia. Nung sa pagbasa ko ng Biblia, wala akong nakita sa New Testament na pinagawa sila ng larawan ng mukha ng Panginoong Jesus. Okay, wala ka rin naman makita na hindi sila pinagawa. Di ba? Ganun lang naman yun. Kung wala kang nakita, Doon sa wala kang nakita, wala ka rin din naman nakita na hindi sila na binawalan silang wag gawin. Nag-utos ba si Jesus sa New Testament na wag silang igagawa yung mga banal? Di ba wala? Wala rin nabasa na wag silang igagawa. Wala. Di ba? May nabasa ka na sinabi wag silang igagawa? Wala naman. Sa kasulatan ng Lumang Iglesia, sa panahon ng Roma, sa Roma, o tama, tsaka sa mga gawa, tsaka sa Apokalipto, ang mga iglesia nun ay walang mga rebulto at anumang larawan. So, paano nyo Sino may sabi i-depende? sa iyo, meron ka bang makikita na walang rabala? Sabi niya, isulat mo sa 7 anghel ng iglesia. May anghel na tinutukoy doon. Sa tingin mo, may mawalang larawan yung mga anghel na yon during sa time na seven Panahon churches? sa seven Tinatanong ko churches, sa iyo, may mga rebulto ba yung mga simbahan nila during that time? At yung anghel na yon, picture ba yon na totoo na inilalarawan doon? Dapat mag-isip-isip tayo. Di ba? Next 7 question, anghel bro. ng Next iglesia. question. din sa sinasabi Next mo, question. seven churches, seven angels, ang yun ay rumirepresenta sa susunod na 7 sugo ng Diyos. So, yung 7 sugo na yun ay Kapatid, literal na tao, hindi sila hindi yung anghel. 7 sugo, hindi 7 sugo yun, mga obispo yun. No? Mga Ano ba yung obispo obispo, yun, di ba? no? So, Gusto mo ipangalanan ko sa'yo kung sino yung 7 obispo na yun na namamahala sa mga 7 churches na yan? I-mention ko na yun, mga katoliko yun. so Isa ibig meron sabihin, si- anghel na rin sila ngayon. Pag sinabi kasing anghel, ano yan? Office yan, brother, office. Alam ba ibig So, sabihin ng yun nga angel? doon, Sa wikang ano, Greek. Wait ay lang, wait lang. Angelos, no? Malak sa Hebrew. Wait lang, bro. Bro Ren, kapag nagtanong ka para hindi kayo nagsasapawan, ako magsasabi ng next question, bro. Halimbawa, tapos pag sinabi ko next question, tanong ka na kagad.
So, ganun yun, bro. Para maganda yung usapan nyo. So, sige, Yeah, bro, yes, may yes. pakisagot. Sige, sige. Sige, sige. Pakisagot. Pakisagot, bro. Pag sinabing anghel, hindi hindi mo agad iisipin na yun ay ano no? Yun ay offices. Dapat alam mo office. Angel is an office. Ayan, no? Oh, yan, no? Kaya ko sinabing yun ay obispo, bishop is an office. Next question, No? bro. Next Kaya question. dapat alamin mo muna yung mga word na ganyan. Yung angels ay representasyon na ibig sabihin ay pagsalita ng Diyos. Hindi sila literal na anghel. Messenger. Pag sinabi sa English, messenger, no? No, tagapaghatid balita. Ang mga obispo, yan, may mga offices din yan. Ang mga pari namin, office din yan. Ganun din ang mga deacon, office namin. Also, an angel is an office. No? Pag sinabi nga sa Hibikang Hebro, malak, no? Sa Greek, angelos. No? Doon natin malalaman. Next So, question, dapat bro. alamin mo yung ibig sabihin ng mga terminong ganyan. Yun, Para yung maintindihan mo. Next question. yung pitong sugo ng Diyos na sa pitong iglesia, wala akong nabasa nung sa Apokalipto na ginawa sila ng larawan. So, paano yun? Oh, wala ka rin namang mabasa na hindi sila pinayagang igawa ng larawan. Sabi nga sa iglesia na nasa Sardis, palalapitin ko sa iyo yon at paululuhurin ko sa iyo ang mga nagpapanggap na Hudyo. Pero mo yung iglesia na nandoon sa Sardis, yung namumuno doon, palalapitin niya rin yung mga nagpapanggap na Hudyo, paluluhurin pa ng Diyos sa harapan ng obispo na yon na sinasabing angel, no? Mag-isip ka, magbasa ka ron. Paluluhurin ko sa harapan mo ang Next nagpapanggap question. na Hudyo, gayong sila hindi Hudyo. Kita mo, paluluhurin pa ng Diyos doon sa anghel Next question, bro. Next question na. di ba? So, ayun, nung nakaraan, may Next natanong question. akong katoliko na defender din. Sabi niya, ano ba tawag nito? Yung utos daw ng paggawa ng mga rebulto ay utos na sa hintil na sumanib sa iglesia ng Diyos sa panahon ng Mali yan, kapatid. Mali yan tanong mo. Walang ganyang sinasabi ang CFD. Baka ibang CFD yung nakausap mo. Time. Walang utos na ganyan yan. Time na. So, dadako na tayo ngayon sa bro, sa presentation mo, brother Ren. Meron kang 10 minutes presentation para mag-present, bro. Then, after mo mag-present, tatanungin ka rin niya ng 10 minutes, bro. So, ready ka na, bro? 10 minutes presentation. Nakalimutan ko na to yung context. So, ready ka na, brother Ren? 10 minutes presentation mo, bro. Sige. Okay, sige. Go ahead, bro. Kailangan ba ng konteksto nito at saka teksto? It's up to you, bro, kung paano may pa-present. Go ahead. So, yan sa panahon ng Roma, pamumuno ni Apostol Pedro sa Roma, inutusan ng mga hintil na sumanib sa iglesia kasi hindi naman lahat ng iglesia ay Hudyo, no? So doon na nagsimula yung Christianism. Tama ba ako, kapatid? So doon nagsimula ang Christianism na doon sa mga hintil na sumanib sa iglesia ng Diyos. So unang pinagbawal sa kanila ay paggawa ng rebulto, pangalawa pagkain ng dugo, at ang pangatlo ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, yun lang naman ang nakikita kong pinakapunto, yung katulad kanina tinatanong ko sa mga pinagbabawal sa iglesia na sumali sa mga hintil na sumali sa iglesia ng Diyos. So, hanggang doon sa Apokalipto, nung binabasa ko yun, nung mga kapanahon na nag-aaral pa ako ng Biblia. So, wala talaga ako nakita na pinayagan sila na gumawa ng rebulto o imahe ng sinumang anghel o tao na representasyon ng isang iglesia. So, ayun yung alam ko pinagbabawal sa Biblia. So, sana masagot. Ayun lang naman. 10 minutes, bro. Meron ka pang 8 minutes, bro. Sayang, bro. Ilatag mo lahat para marami siya may tanong sa'yo. Ayun lang naman yung pinakapunto ko. Para hindi na tayo maba. So, i-wave mo na yung 8 minutes mo, bro. Sayang naman. Kasi baka mamaya kung kapusing ka. Lang. Wave Okay mo na lang. ba? Ayun lang Confirm naman ko lang. sige lang. I-wave mo na, confirm ko lang. Wave mo na? Wave na, sige na. Sige. Pwede Ayan. magtatanong ako 10 minutes. 10 minutes question, bro, Mel. Go ahead. Sa pagbabasa mo ng Biblia sa Old and New Testament, sa New Testament na tayo, sige. Meron bang inutos ang Diyos, no, o si Jesus
at ng mga apostol na wag silang gagawa ng larawan? Meron o wala? Meron ang alam ko yung Na wag ano silang yun. gagawa. Hindi, yung nakalagay wag silang gagawa ng larawan pag namatay na sila. Meron ba inutos na wag silang gagawa ng larawan? Yung mga apostol. Meron. Kung meron, basahan mo ako. Ano? Sorry. Oh. Meron bang pinagbawal o inutos si Jesus na huwag silang gagawa ng rebulto? Gayon din ang mga apostol. Kung merong mababasa, basahan mo ako. Kung wala, nasa sayo na yan. Ano yan? Meron bang binabala na huwag silang gagawa ng rebulto pagkamatay nila? Meron bang sinabi sa Biblia? Meron o wala? Pero ano ko, wala naman. Pero Wala sabi din. kasi, sige, sige. Wala. So, wala. Ngayon, ang tanong, tutol ba si Jesus na bawal bigyan ng mga flowers o alaya ng mga bulaklak ang mga taong banal ayon sa Biblia? Ay, sagot. Ano? Tutol ba si Jesus na lagyan ng mga larawan ng mga bulaklak ang mga larawan ng mga banal ayon sa Biblia? Tutol ba siya? Hindi naman. Pero sinabi kasi ni Jesus na hayaan mo ang mga patay sa sarili nilang mga patay. Hindi patay ang tinatanong ko, bro. Yung tungkol sa iba yung patay sa rebulto. Ikaw naman. Iba yung patay sa rebulto. Oh, wala. Sige. Okay. Oh, hindi naman napatay ang tinatanong ko yung rebulto, di ba? Kaya sa From, rebulto ka mag-focus. Okay. Okay, next question. Next question. Doon sa logo ng Iglesia ni Cristo, doon sa logo ng Iglesia ni Cristo, meron dong nakaukit na rebulto ng tupa at rebulto ng kalapate. Sino nag-utos na lagyan yon? Logo na yun. Sino? Ren, Hindi ko alam eh. Ah, Ito maganda na alala ko na. Inano ni kapatid na Juana, Roma 1:23 tsaka 25. So yun tama nga, naalala ko na yun. Pinagbawal kasi ito sa iglesia eh. Kaya yun, sa iglesia ng Diyos sa Roma. So yun, hindi ko pala nailatag to. Pero sige, yaman na. Nakalatag ko naman. So, ang Tama, tanong maraming ko, ito salamat ang po, tanong ko. Ana. Oh. Ngayon, sa Roma 1:23, ang tinatanong ko, sino yung pinatutungkulan dyan? Pwede mo bang basahin kung sino yung pinatutungkulan sa Roma 1:23 at sino kausap dyan nung author ng Roma? Doon yan sa iglesia ng Diyos sa Roma, panahon ng Roma. Sino nga yung pinatutungkulan doon? Sa future yan. Sa future yan. Hindi, basahin mo, Roma 1:23. Basahin mo. Tapos sabihin mo sa akin kung sino yung pinatutungkulan at sino yung nagsasalita during that time at sino yung kanilang kinakausap doon. Di ba? Hello, kapatid. post time tayo, Nasaan bro. ka na? Post time. Bro, teka lang. Brother, Hindi, lumalabas kasi siya eh. Ren. Sorry, Ren, hindi. wag kang Binabasa ko kasi. wait lang, Binabasa ko. bro. Brother Ren. Huwag kang lalabas sa TikTok kasi hindi ka namin naririnig. Hindi ka maririnig. Nakamute kapag nasa labas ka ng TikTok. And at the same time, tumatakbo yung oras nyo. So, sayang yung oras. So, pakisagot, bro. Pwede tayo mag-pass. For example, hindi natin alam, pass tayo. So, nasa rules and regulations natin yan. Pag hindi alam, hindi gusto sagutin, pass. No? Pero wala nang paliwanagan. So, magpapass ka ba o sasagutin mo, bro? Sige, pass muna. Hindi, yung Pass na. ano naman kasi, naririnig ko naman yung sinasabi ni Kuya Melchor. Hindi, kaso yung oras tumatakbo si bro. Oras Sige muna. lang, nakamute lang naman para hindi rin ako makasagot na ano ba. Ngayon, yung pag, sa pag bawat sumingit. halimbawa hindi alam, pwede tayo mag-pass, bro. So, okay naman yun. So, pass ka muna, bro, o sasagutin mo? Sige, pass naman na. Pass naman. Pass. Uncle Mel, Okay, next question tayo, Uncle Mel. Next question. May nabasa ka ba sa Biblia na ipinagbabawal na gawa ng rebulto ang mga apostol at si Jesus? May nabasa ka na ipinagbabawal sila na wag gagawaan? Meron o wala? Pag sinabi mo sila
si Jesus tsaka yung mga apostol, wala naman. Pero tulad nga, yun, sa may bawal gumawa ng anuman larawan. Oh, next question, bro. Next question. Okay, naniniwala ka ba na ang Diyos nagpagawa ng tansong ahas ayon sa Biblia? Hello. Oo. Tansong ahas, di naman siya. Hello. So bro, pakisagot Hello. bro. Next question tayo bro. I think pass yan. Ren. Hello. 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 Ren. Nandiyan ka pa? Sorry, may tumawag sa Brother Ren. akin. Sorry, may tumawag kasi sa So, akin. Wait lang. So ganito bro. So, sasagutin mo ba o magpapas ka bro? Ano ba yung tanong? Sorry, may tumawag kasi sa akin. Pakiulit Sige, yung tanong. ibahin ko Uncle. na lang na damit. Sige, Wag sige. na, Go ahead, ayan mo go na. ahead. Ito na lang tanong ko. Sige. Doon sa Biblia, sa Old Testament, yung bang larawan, yung bang templo na pinagawa kay Solomon ng Diyos, may mga larawan bang nakaukit sa loob noon, ng buong dingding? Meron o wala? Meron. Ay, meron. Okay. So, meron. Pwede mo bang pangalanan kung ano-ano yung mga larawan na nakaukit sa dingding sa loob ng banal na templong pinagawa ng Diyos? Di ko natanda eh. Hindi Ano? ko natatandaan. Anong nga yun? Anong verso nga yun? Ezekiel chapter 41 verse 18 to 19 hanggang 20. So next question tayo, brother Ren. Next next question. question. Bro Ren, Next balik ka question. dito, bro Ren. Sige, Sige, pakituloy yung tanong. Bro Ren. Balik ka dito, bro Ren. Naririnig ko naman. Ganito, bro, kasi magtatanong na siya sa iyo yung oras kasi, bro, tumatakbo. Sige, pakituloy yung tanong. Sabi mo, pinagbabawal yung picture ni Jesus sa Biblia. Sabi mo, wag gagawa ng picture. Paano, bro Ren, kung may mabasa ako na may picture si Kristo, letra por letra na mababasa ko sa Biblia? Tatanggapin mo ba o Yan, hindi? sige, maganda yan. Wala pa akong nababasang ganyan eh. Wala ka. Babasahin ko ha. Sabi niya, O foolish Galatian, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Christ's death as clearly as thought. I have a waved placard before you with a picture on it, Christ dying on the cross. May picture para si Kristo na nakapako sa cross, sabi ng Galatia. Paano yan? Hindi ko to Bible ha. Bible to ng mga Protestant. 3:1, The Living Bible. Sa mga Protestante to. Paano ngayon yan? May picture pala si Kristo. Sabi mo wala. Na nakapako sa cross. Ayan o. So, Galatia. ano Babasahin mo tanong? sa The Living Bible. Totoo So, ba to o mali? So, Ren, pakisagot, bro. Meron ba to? Brother Totoo ba to Ren. sa The Living Bible? Na with the picture of Tama daw ba? Christ. Tama daw ba yan o mali? Bro Ren, pakisagot. Tama ba yun? Mali. Sige lang, babasahin ko lang. Okay lang ba Portrait, babasahin ko lang? Wait, bro. Nasa question The na Living tayo, Bible, bro. The Wait, Living Uncle Bible Mel, Uncle para Mel, ako mabasa mo muna, yung Uncle Mel. salitang picture. Uncle Mel, ako muna. So, ganito, Ren, ang trabaho natin, sumagot muna, hindi tayo pwede mag-idle, bro, not unless may technical problem. So, pwede lang tayo mag-say ng saglit kapag may mga technical errors. Ang tanong dito, bro, sasagutin mo, tama o mali, bro? Sasagutin mo ba o magpapas tayo? Sige, pass mo na. Pass daw. Sige, Uncle Mel, next question, bro. Next question. Papaanong nakilala ni Moses, napakilala ni Peter yung itsura ni Moses at ni Elijah nung nagpakita ito sa Mount Tabor na kasama si Jesus? Paano lang nakilala yon? Wala naman nagsasabing si Moses yon kay Pedro at wala rin nagsasabi na si Elijah yon. Paano nilang nakilala at na-identify ni San Pedro yon? Paano? Hindi ko rin alam. Sabi niya, Panginoon, gusto mo gawa ko kayo ng 2 kubol, no? 3, no? Isa kay Moses at saka kay Elias. Ilang taang pagitan ni Moses? Ilang taon ang pagitan ni Elijah kay Moses? At ilang taon ang pagitan ni Elijah at ni Moses kay Peter? Paano nakilala ni Peter na si Moses at si Elijah yun? Walang namang nagtuturo sa kanya. Yung itsura nila. Hindi ko rin alam. Paano?
Ay, hindi mo rin alam. Sige. So, Next question, Uncle bro. Ash, wala pa lang akong alam. Next Oh, so, question. next question. Sige, bro. So, wait lang Sabi mo, kung Remind last ko na question na. pause time, bro. Meron pa tayong 3 minutes, bro. So, ganito, bro Ren, tandaan niya, ang stand ni bro Melchor, affirmative. Nag-a-affirm siya, pinatutunayan niya. Ang stand mo, bro, negative. Dapat ma-negative, mapabulaanan mo. So, dapat maging aware ka doon ha, sa asa negative. Sige, bro Mel. Question, bro. 3 minutes. Okay. Anong picture ang pinagbabawal? O sino-sinong mga picture, pangalanan mo ha, kahit lima lang, ang pinagbabawal sa Old Testament na wag silang gagawa? O ribulto. Sino-sino mga picture ng ribulto o ribulto ang pinagbabawal ng Diyos sa Biblia, pangalanan mo kahit lima lang? Yun nga sa doon sa ikalawang utos no, nakalagay naman doon yung Hindi, mga bro, sino nga pangalanan mo yung lima? Kahit limang picture o ribulto lang na o larawan na pinagbabawal doon sa Old Testament na sinasabi ng Diyos na huwag gagawa. Kahit lima lang. yung mga larawan. Oh, limang mga Diyos-Diyosan na pinagbabawal. Oh. Ayun nga, sabi mo sa Ehipto, pangalawa yung Sino-sino nga? Sino-sino? si Horus, Jesus, Si Horus. Roma, Jesus, teka. Greek. Teka bro, Sa Greek Jesus yun, hindi sa yan Greek. sa Ehipto. Sa Greek Greek, yan, sa Greek. sa Roman Ayun nga, Greek sa yan. Greek. Oo, sa Ehipto yung tinatanong ko. Hindi kasi nung sa panahon ng pangangaral ni Apostol Pedro sa Roma, Hindi, sige, isa na. Sino? Si Horus. Sige, si Horus yun. Sino pa? si Horus, si Zeus, then yung mga iba pang mga Jesus Diyos. hindi nga yan sa Ehipto. Jesus sa Roman Greek yan. Hindi mo naman nag-isay. Di ba pinagbawal nga din sa kanila sa Roma nung nasa hintil na Hindi, sila? sa Old Testament ang tinatanong ko. Bro, Okay, hindi okay. sa New Sige. Testament. Si Horus, Di ba? si Sino Horus, pa? si... Alimutan yung ano. Ah, Pass na tayo? Sino? Sige, nakalimutan ko na iba. Pass daw, Uncle Mel. Sige, next question, bro. Okay, so yung mga binanggit mong mga rebulto o larawan ng mga Diyos-Diyosa na si Horus, si Astarte, ayan no, si Moloch, si Dagon, no? Ayan no, si Nut, etc. no? Si Hathor, yung mga larawan ng mga Diyos-Diyosa sa Egypto yan. Meron ba sa loob ng simbahan niya, Katolik? Wala. Wala. So wala palang Diyos-Diyosan sa simbahan Katoliko kasi yun ang mga Diyos-Diyosan doon. Tama ba, mali? Tama naman. Okay, tama. next question, bro. So, next question. Kung wala palang ganun sa loob ng simbahan, tatanggapin mo ba na walang Diyos-Diyosan makikita na kagaya ni Horus, ni Hathor, ni Not, o whatever na mga Diyos sa Egypto na pinagbabawal ng Diyos sa loob ng simbahan? Tatanggapin mo ba o hindi? Sige. Tanggap. Tanggap daw, okay. Tanggap mo pala. Salamat. So, Okay final na, question, i-read mo na bro. yan. Tanggap na niya. Pwede na? Okay. Wag na, okay na. So, magte 10 minutes ka, bro. 10 minutes. I-rebat mo siya. 10 minutes. Unang-una, merong picture sabi nga ng Biblia, fix this picture firmly in your mind. Jesus descend from the line of David, raised from the dead. Meron palang picture sabi mo wala. Sabi ng 2 Timoteo 2:18 sa The Message Bible. Bible to ng mga protestante ginagamit mo. Sabi fix this picture in your mind. Sabi niya, i-fix ninyo sa inyong kaisipan si Jesus na nanaog mula sa angkan ni David na nabuhay na maguli sa mga patay. No? The resurrected Christ. Meron kaming picture na resurrected Christ. Sabi nito, fix this picture firmly in your mind. Jesus descended from the line of David. Meron pala, sabi niyo, wala. Hindi ka nagbabasa ng Bible, no? Di ba? Di ba? Sabi pa ni, di ba? Ano kayo mga taga-Galatian? Anong mahikaan na kahikayat sa inyo? Anong gusto niyo gawin ko, no? Na iwagay-iway ko sa inyo ang placard na kung saan na ang larawan ni Kristo na nakakapako sa krus. Meron din pala, sabi mo wala.
Sabi Sige, mo, sige, wala, sige. dapat nagbabasa ka ng Bible para hindi ka nagbibintang sa Katoliko. Mali. Wait lang, wait lang. Di ba? May tawag ulit. Wait. Post time. Bro Ren. Oras na yan, bro. Meron siyang 10 minutes mag-present, bro. Hindi tayo pwede sumapaw, bro. Mamaya, may pagkakataon ka. After 10 minutes, bro. Sige lang, may- sige lang. Wait lang, Sige Uncle Mel. lang, Uncle Mel. Uncle Mel, wait lang, Uncle Mel. Para maintindihan niya, Uncle Mel, kasi hindi niya maintindihan. So, meron siyang 10 minutes, bro, para mag-rebat. Ngayon, after ng rebuttal niyang 10 minutes, meron ka rin 10 minutes para magtanong sa kanya sa sinabi niya ngayon. So, sige, bro Mel, go ahead. So, yun din sa, di ba, sabi ko sa iyo, no? Yung sa coins, di ba? Sabi bro, ni, bro. nararap, Wait lang. Sige, okay na. Bro Ren, sige. May nagko-concede ka na gagawin ba? na kasi ako. May gagawin na kasi ako. Sorry. Sige. ano ka na, Sige, bro? ako na lang muna maglilibat. Sige, Give up na ba, bro? Teka lang, bro. I-give up mo na ba? Okay, maraming salamat sa Mag-give up mga na raw siya. Okay. Sige. so may nabasa ako, may picture pala si Kristo sa Biblia. Okay, sige. Salamat. Okay, brother. alam mo na. Okay. Okay, Ayan. Uncle, babasahin ko rin sana yung sinabi ni Jesus, kanginong larawan ito, yung sa coins. Sabi niya sa sa coins, Cesar po, ibigay mo kay Cesar, yung sa Cesar, ibigay mo sa Diyos yung sa Diyos. Eh paano kung larawan ni Kristo yung nando doon? Eh di ibibigay sa Diyos yun. Yung pera na yun. Ayan. Okay. So, before anything else, tatapusin na natin yung debate. So, dyan po nagtatapos ang debating ito. At gusto lang namin i-congratulate si Brother Melchor Manalili sa kanyang matagumpay na pagtatanggol regarding sa imahe ng simbahan. Congratulations, bro.